Amy, kailan na raw ipatutupad yung commission adjustment? Pops J, para nga sa angkas ay inanunsya na nila na simula Lunes, April 20 ay magbabawas na nga sila ng komisyon at madadagdagan na nga yung kikitain ng mga driver. Idagdag ko na rin dyan, Pops J, na dun sa tier list nila, kapag daw may 25 rides na nagawa yung isang rider ay 0% daw yung komisyon na makukuha nga angkas para nga dito sa mga rider. Pero bukod pa dyan din, Pops J, para lang din mabigyang linaw yung panig naman ng ilang mga MC taxi companies, na sabi nitong si Jericho Meneses ng Joyride na ang 15% daw na isinabi nila at pinangako nila dito sa Kamara ay para doon sa mga rider nila na may 13 na rides na magagawa per day. Habang doon naman sa Move It na sinabi nga at kinatawan nga ni Wayne Jacinto, na sabi niya na ang una daw nila kasing iniisip ay yung insurance din na ibinibigay nila para sa kanilang mga riders, dahil kung nakarehistro ka sa kanilang application ay mayroon daw libreng life and accident insurance para nga dun sa mga riders. So kung mababawasan din, baka rin maapektuhan itong insurance na ibibigay nila para sa kanilang mga rider. Pops J. Amy, bakit daw hindi agad maipatupad ang adjustment sa komisyon ng ride-hailing apps? Kanina, Pops J, doon sa press conference, walang nabanggit, pero ang mariin talagang iginigiit ng mga mambabatas dito sa Kamara ay sana daw ay agara na ngang maipatupad yung mga discounts or yung pagbabawas din sa komisyon para nga dito sa mga rider. Bukod pa dyan, syempre, Pops J, talagang sinasabi nila na as much as possible ay kinabukasan nga raw ay pwede, dahil hindi pa natin alam kung magkano nga ba yung magiging presyo din ng produktong petrolyo, lalo na sa mga gasoline station na higit ding nakakaapekto dito sa mga MC taxi riders. Amy, anong sentimiento rito ng MC taxi drivers? Pops J, kanina nagtingin-tingin din ako online at na merong mga Facebook groups din kung saan nakapaskil or na-post na nga itong announcement din ng angkas na may 18% nga na bawas dun sa komisyon na makukuha ng private company para nga sa mga riders. At kinatuwa naman nila ito, Pops J, pero bukod pa dyan, isa din sa mga nakikita natin na sentimiento online ay yung sinasabi ng mga MC taxi riders na kinakailangan din daw kasi nilang makita yung tulong, lalo na sa subsidy. May ilan silang mga nabang na kumpanya kung saan sinasabi nila na bukod nga daw doon sa hindi pagpapasa ng lista para nga dun sa fuel subsidy na dapat matatanggap nila ay na mataas pa nga rin daw yung komisyon. So yun yung mga nakikita nating issue, pero dito naman sa bahagi or sa parte ng House of Representatives ay tinitingnan nila yung mga panukala, katulad na nga lang nung pagko-coordinate din ng Department of Transportation pati ng Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng tulong lahat ng riders, hindi lamang dito sa mga motorcycle taxi riders at hindi lamang sa mga TNVS, kundi pati yung mga jeepney drivers na nangangailangan talaga ng tulong at ng subsidiya para nga makakuha na sila at maagapan nga yung epekto sa kanila itong nangyayaring crisis. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.